Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Pero isang magandang umaga ng Martes sa inyo lahat. At praying that everybody, including those who are not watching and listening to the program, for a very healthy and non-problematic day. So, alam nyo, ito po nakaka-stress yung maraming problema, lalong-lalo na sa pag-uumpisa ng oras sa umaga. However, sabi nga po, there is a solution to any problem. So, if problem comes, then let the solution welcomes the problem. Beno, once again, I'm inviting you to join me sa Tuesday presentation ng inyong palatuntunang Digital Patrol ngayong pong Oktubre 12. And once again, ako po isasamahan ang aking technical director na si Nash, ganoon din si Manita. Dito sa inyong isang oras na pagkatanghal. Ngayong pong araw ng Martes, welcome sa inyong Tuesday edition ng Digital Patrol. And a big kiss, a big hug mula kay Miss Lady Hugger. Again, welcome sa ating mga OFWs, sa ating mga regular watchers, regular followers all over the globe ng palatuntunang Digital Patrol coming your way till that supposed to be 9:30 in the morning. I wasn't able to make it on the dot because of some technical problem, yung problema sa aming internet. Because it's raining hard off and on dito sa aming kinaroroonan. So again, welcome to the show! And ang mga naunang mga nagpaabot ng kanilang pang-umagang pagbati, sina Sherwin Marco Wee. Good morning po ang bungad na pambati ni Sherwin. Good morning likewise, Sherwin. At ganun din mula sa aking sister mula sa Montreal, Canada, si Norma Baisasuel. I used to call her Uma. Good morning, Uma and family. Good morning likewise to Ken and children. At mula sa Calamba, Laguna, ang pagbati ni Melito Rodelio Militante, un martes, iluvioso por la mañana, Señor Sel. Well, thank you so much at muchos gracias, Melito. Ang ating Kastilaloy
na listener at viewer ng program. Okay? From Sherwin Wee. Ayan. Kay pagbati niya kay Wilfredo Cruz Jr. ng hello. Mula sa aking cousin from Sipokot, Kamsur, ang mga Sekihor family. Sina Mr. and Mrs. Ed and Mirna Sekihor. Good morning, cousins. Ha? At ang kanilang pagbati, good morning, Sel Baisa, here in Sipokot. The rain had just poured. O umulan po, kauulan lamang ng ulan, kabubuhos lamang ng ulan, diyan sa Sipokot, Camarines Sur. Naku, ingat kayo dyan, ha? Ed and Mirna and children. And likewise, sa lahat ng ating mga viewers and listeners diyan sa Camarines Sur. Mula naman sa General Trias, Cavite, mula kay Wilfredo Cruz Jr., hi to Mrs. Cruz and their only child. Maambon na malakas ang hangin na umaga, Captain Sel Baisa, Pinoy Hour. Global Pinoy, mga ka-digital patrol around the world. Thank you so much, Kawili. Ha? Ingat lamang. Dito sa aming kinaroroonan kanina, madilim. Then suddenly, malakas ang buhos ng ulan, pero it died down likewise. Okay? So, we hope na tutuloy itong prediction ng Pag-asa Forecasting Center na tuluyang lalabas ng ating bansa ang Bagyong Maring anytime today. Alright? Bueno, mula kay LB Baisa from Montreal, Canada. Hi Manong and all your viewers, take care everyone. Pagbati ni LB, mula naman kay Carlos Bernardo. Aloha mga kababayan, magandang araw po sa lahat. Watching from Honolulu, Hawaii. Mula kay Carlos Bernardo, allow me to greet your loved ones, Carlos, ng isang magandang umaga from the Philippines. What time is it now? Diyan sa Hawaii, sa Honolulu, Hawaii, Carlos. Share with us, okay? Maraming salamat. At if you have time, you can always send your, website address sa akin, Carlos, ha? Para, ating ma-open up yung communication per your request. Okay. Now, from LB Baisa, another sister watching from Montreal, Canada. Hi, Manong, and all your viewers. Take care, everyone. I think I read that note already, no? Anyway, it doesn't give any harm at all. From Angelica Paz, magandang umaga at more power po, Captain Sel, at sa BSC family. God bless and keep safe always po. Likewise, Angelica. Wilfredo Cruz Jr., maayos naman, Sherwin. Mataas na ang LPG gasul at 880 pesos na per 11 kilos na tank nito. MGas, 770 pesos. Isang sakong uling, 390 pesos. Alright. Magandang umaga po, sir. Ang pagbati ni Miss Gigi Makapagal Salaw. I guess si Gigi ay a younger sister ng ating yumaong Pangulo ng BSC. O yung pong tinig ng inyong naririnig, yung pong introduction ng mga programs dito sa BSC, yun ay tinig ng ating kaibigan na sinundo na ng ating creator na si Tony Salaw. Miss Gigi Makapagal Salaw, good morning likewise. Wilfredo Cruz Jr. Says, hello po mga kabayan natin dyan sa Samoa, Hawaii. Good morning daw sa mga taga Samoa, Hawaii. Ito na ang tugon ni Carlos Bernardo ho. Sandali lamang. Anasan yung aking direktor na wala ako. Pakiayos nga yung aking
window. Tinig ko lang ang nakikita rito, Director Nas. Ha? Pakicheck mo nga, pakiayos mo nga, wala ako eh. Ano ba dapat? Ayun pala. Okay, thank you so much. Dumating po yung ating saklolo. Alright. Aha. Nasa na tayo? Akin pong, nire-review yung mga naipadalang mga messages. From Carlos Bernardo. Nakita ko na yung sagot ni Carlos sa aking katanungan. At ang sagot ni Carlos ay, let me see. It's gone. Yung sagot niya. Nasa na kaya? Okay. It's 4:10 ng hapon. Alas 4:10 ng hapon, araw ng Lunes, ang oras at araw sa Hawaii. Thank you so much, Carlos. Kay Wilfredo Cruz Jr., sabi ni Kawili, napunta sa malaking TV screens. Captain Sel Baisa, oo nga napunta doon, nawala bigla ako Okay? Anyway, thank you so much, Kawili. Another sister of yours truly, si Presi Precious Cipre Estrada says, good morning, Manong, and everyone watching. And likewise, I'd like to greet Presi, good morning, at sa kanyang beloved husband na si Harry Estrada and children, watching from Dallas, Texas, USA. And si Presi ay isang top fan ng palatuntunan. The same manner, I would want to address yung ating mga naunang mga nabanggit na mga listeners and viewers, mga top fans ng program. And I'd like to ask your kind indulgence again to share, and like the program Digital Patrol. Alright, tayo po ay nakakawing na rin sa palatuntunang Pinoy Hour diyan sa Alberta, Canada. Hi to John, wife Melody, and children, as well as those minds behind nitong Pinoy Hour. So tayo po ay nakahook up na sa kanilang programa as well. Kawili Cruces, ngayong ika-12 ng Oktubre, ay ginugunita natin ang ika-150 taong anibersaryo ng kapanganakan ng magiting na bayani at pangalawang Pangulo ng Pamahalaang Revolusyonaryo ng Pilipinas, si General Mariano Closas Trias. Alagay ko diyan hinango o nilip yung pangalang General Trias sa Cavite. So, happy anniversary and thoughts for the day. Kapanganakan ni General Trias ng Cavite. At naway patuloy siyang maging inspirasyon at huwaran sa ating lahat. Okay? Maraming salamat ka Willie Cruz diyan sa pagbabalik tanaw sa ating aklat ng kasaysayan. Mula kay Melito Rodelio Militante, nagkakatay po kami ng 50 manok habang nanonood sa programa ninyo. Order po sa kantin. Very well. Well, we're happy to note na while doing their thing and able to earn their living and survive. Sabi nga po, sila ay hindi nakalilimot na manood at makinig sa palatuntunang Digital Patrol. So, let's open up the show, mga giliw kong mga tagapakinig, sa pamamagitan itong ating, pakikinig dito sa Ulat Panahon. At naroon si Joey Figuracion sa kanyang weather update. Magandang umaga sa iyo, forecaster Joey Figuracion. Magandang umaga. Sa kasalukuyan ay mayroon pa rin tayong bagyo sa loob ng ating area of responsibility as of 7 a.m. today.
Huling namataan itong bagyo natin na minomonitor na si Maring kanina alas 4 ng umaga sa layong 170 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. So may taglay na lakas na hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at yung pagbugso niya ay maabot sa 125 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos si Maring pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Basta yung paggalaw ngayon ay maaaring lumabas to ng ating area of responsibility ngayong umaga o kaya naman hanggang mamayang hapon. Nakatas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Island, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Provinces. Yung mga lugar na yan, makakaranas pa rin ng masungit na panahon at kasama na dyan yung paminsan-minsang matitinding pag-ulan. Samantala, yung number 1 naman na Tropical Cyclone Wind Signal ay nakataas sa nananabing bahagi ng Isabela, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan at maging sa northern portion ng Quezon kasama ng Polillo Island. Sa mga lugar na ito ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Dahil sa epekto pa rin ng habagat at nung trap ni Maring, asahan din na maging maulap ang nangalabing bahagi pa ng Luzon kasama ang Metro Manila, sa Visayas, Zamboanga Peninsula at Guam at makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang mga lugar na yan. At sa nangalabing bahagi ng Mindanao, generally fair ang panahon doon kung may mga pag-ulan bandang hapon hanggang paggabi dahil sa thunderstorm. Maring lumabas ng ating area, tulad ng nabanggit ko, maring lumabas po siya ng ating area of responsibility ngayon, pero may epekto pa rin po ito sa bansa si Maring kahit nasa labas po siya ng ating area of responsibility ngayong araw hanggang bukas. Para sa laing informasyon, puntahan kami sa aming website sa baong.pag-asa.usp.gov.ph. Yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Joey Figuracion. Maraming salamat po. Forecaster Joey, samantaligo ng pagkakataon, palabas ng bansa ang Bagyong Maring anytime today. At saan po ang direksyon na patutunguhan o anong bansa ang most likely ang pupuntahan itong Bagyong Maring, Forecaster Joey? Maaaring po sa kanyang track po ngayon, maaaring papunta po siya ng Hainan, sa Southern China. I see. Itong Bagyong Maring ay totoong napakalawak ang marami sa ating mga kababayan na nagsasabi sapagkat dito sa Metro Manila area, Forecaster Joey, napakalakas ng ihip ng hangin kahapon at maging ngayong umaga, Forecaster. Ayan po, kasama naman po sa ating na-mention na magkakaroon nga ng paminsan-minsan pagbubukso ng hangin yung yung other areas ng Luzon, kasama na yung buong Visayas at maging doon sa ilang bahagi ng Mindanao. Although hindi naman po yan, hindi naman po siya yung magkakaroon ng light lang naman po pero may gill warning po kasi yun po yung importante doon sa areas na yan, mga gill warning yung lugar na dito sa Southern Luzon, maging sa Visayas, doon sa other areas ng Mindanao. So yun lang po yung ating bigyan ng diin na may mga gill warning at yung signal ay delikado po sa ating mga kabayan na maglayag. Okay, yung mga ating mga mangingisda, yung mga gumagamit na mga magagaang na uri ng pangingisda, yung mga maliliit na bangka, kaingat kayo. At kung maaari, huwag na kayong mangisda sa mga panahong ito sapagkat malakas ito pong at matataas ang mga alon at lubhang napakadelikado na kayo ay mamingisda sa mga malalawak na mga karagatan. Malapit po ang sakuna. Now, speaking dito pong Bagyong Maring, ang mga lalawigan sa gawing hilaga o norte ng ating bansa, ang Ilocos Norte, ang Ilocos Region, ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang gawin ng Cagayan, ang Isabela, ay ganun din ito pong gawin ng Benguet, ay kabilang dito sa mga naapektuhan at patuloy na nakaramdam nitong ngalit, nitong bagyong si Maring.
Sa ngayon po sa ulat ni Governor Manuel Mamba ng lalawigan ng Cagayan, ang dalawang mga lugar na hardly hit sa kanyang lalawigan diyan sa Cagayan ay itong Bugay at ang Santa Teresita diyan sa Cagayan. Alam niyo po ba na ang tubig baha dulot nitong Bagyong Maring ay umabot ng mga bubungan. Kaya naman ang mga tao diyan sa bayan ng Bugay at ng bayan ng Santa Teresita ay nag-sought ng kanilang refuge upang makaligtas sa sakuna nagtungo ng kanilang mga bubungan. At doon sila nagpalipas ng madaling araw sapagkat maging ang mga kababayan natin, yung mga rescuers ay lubang nag-aalala rin sa kanila pong safety sapagkat napakataas ng tubig baha diyan sa dalawang lalawigan yan o dalawang lugar na yan sa lalawigan ng Cagayan. Sabi ni Willie Cruz, mapalad tayo, di tayo naapektuhan ng bagyo. Kaawa-awa mga naapektuhan, binaha, nawalan ng tirahan. Dito'y nawalan ng mga mahal sa buhay sa norte, kasama ang Benguet. Grabe, nasalanta. Naway matulungan agad sila. Yan po ang ipinaabot ni Willie Cruz Jr. doon sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Now, kaugnay pa rin ang kaganapan diyan sa lalawigan ng Cagayan, isa pong security guard ang naiulat na lunod. Ang pangalan si Security Guard Pedro Istanghilan diyan po sa gawin ng Cagayan. At dulot nitong patuloy na pag-ulan ng Bagyong Maring, isolated ngayon. Hindi po mapuntahan, matunguhan ang malaking bahagi ng lalawigan ng Cagayan at ng Isabela. At nagmistulang ilog ang San Pablo, ang bayan ng San Pablo sa lalawigan ng Isabela. Pakinggan natin itong ulat ni Gobernador Manuel Mamba ng lalawigan ng Cagayan. Natanggap po kami ulat na meron ako mga lagpas tao. Ayan, bigyan ko makatagapakinig. Pakinggan po natin. Kasi yung ganun. Yeah, dito sa bandang Bugay at saka sa bandang Guan, no? Napakadelikado na at rescue at Santa Teresita. And portions of Papari, no? Pero marami ako natatanggap na nag-detect sa akin kahit yung sinagtara, no? Along the river pa rin po, no? So, most probably po ito, almost all of, especially in northern Cagayan, no? Yun, Northern Cagayan, the whole of Northern Cagayan, hindi nakaligtas dito sa ngalit ng Bagyong Maring. Na ngayon pong araw na ito ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang lalabas na anytime this afternoon. Nawa ay lumabas ng tuluyan itong Bagyong Maring. Now, pakinggan natin itong ulat ni Coronel Sacramed. Si Coronel Sacramed ay siyang namumuno ng Cagayan Provincial Disaster Office. At pakinggan natin ang kanyang iuulat kaugnay ng pangyayari itong pag-ulan na nagbunga ng mataas na pagbaha na kumitil pa ng buhay ng ating mga kababayan. Diyan po sa Benguet, 3 bata po ang iniulat na tinangay ng tubig baha. Itong mga batang magkakapatid, mga ginuko, mga tagapakinig. Narito ang ulat ni Coronel Sacramed. Hinggil po dito sa pinsala na idinulot at dinudulot pa nitong Bagyong Maring sa Cagayan.
sa Bugay. Dito ko talaga yung medyo mataas ang tubig. But ngayon po, yung problema na lang natin, ito pong 4 na barangay dito po sa bayan po ng Bugay. Hindi po namin mapasok kagabi hanggang madaling araw dahil malalim na po yung tubig doon. Okay. Ito po San Lorenzo, Isabel, Magdalero at Villasielo po. Hanggang ngayon, we're preparing po yung ating pong rescuers na papasok once na magliwanag na po ay papasok na po sila. Si Coronel Sacramed at ang latest kaugnay ng kaganapan dyan sa Cagayan. Carlos Bernardo of Hawaii, Honolulu, Hawaii, has this to say. I enjoyed watching your program, Captain Sel. I was reared in Nabota City, Rizal, now based in Honolulu County. I am a retired lieutenant commander of the U.S. Navy. Thank you. I salute you for that. Lieutenant Commander Bernardo, Carlos Bernardo of Filipino. I retired from a nuclear fast attack submarine. My FB messenger. Okay. All right. I have this, so expect for my reply in a little while. Okay? Lieutenant Commander ng US Navy, Carlos Bernardo. Thank you so much. And mabuhay ka, kababayan. Okay? Now, Willie Cruz Jr. says, nilapastangan na kasi ang bundok sa Sierra Madre ng mga illegal, ng mga walang hiya. Illegal logger, taon-taon, binabagyo tayo. Okay? From Willie Cruz Jr. At mula naman kay, nasa na yun? Nawala. Each time I try, yun. Live Baisa, another sister of yours truly, here in the Philippines, particularly in Rizal Province, has this to say. Taytay Rizal is watching. Thank you so much, Clyde. At good morning likewise to Tammy Juanillo for watching. And that includes all those silent watchers and silent listeners diyan sa lalawigan ng Rizal. Now, 3 po, inuulit ko ang namatay sa La Trinidad Benguet. At alam niyo po ba ang sad news? Well, I'm pretty sure na yung ating mga kababayan, those who makes it a point to visit, especially on a summer day, ang La Trinidad Benguet won't be happy knowing that yung mga strawberry farms, yung strawberry fields sa Benguet nangagsira pong lahat. All because of the floodings. Binaha itong mga taniman ng strawberry. Sabi ni Willie Cruz Jr., nawawala po ang signal ng naghang po. Slow po, post po video. Slow po, post po video. Ang sabi ni Willie Cruz Jr. Mukhang may problema ang signal. Talaga yan, may problema talaga sa itong mga panahon, Willie. All because of this rain brought about by Typhoon Maring. Now, our condolences kay Vice Governor ng lalawigan ng Isabela, a very dear and good friend of yours truly, kay Governor Boji D. Kaugnay ng pagyao ng kanyang minamahal na mother. Mother na si Mrs. Natividad de Guzman D. Okay? And that's a sad news likewise. Well, sabi ko nga kanina na nag-uusap kami, I also lost my mother past 2 weeks ago. At I'm sure na silang dalawa ay magkikita sa kalangitan. Our condolences kay Governor Boji D ng Isabela and family. From Norma Baisa, very clear ang signal here sa Montreal, Canada. Sa ngayon kay Norma. Thank you so much diyan sa signal report na yan na Norma.
umma. Okay? We really appreciate yung mga bagay na yan. When somebody reports to us na merong mga problema sa signal, well, at least we know that other hindi apektado ng signal o signal deficiency o signal problem. Ngayong mga panahong ito, do expect for that. I understand. Ako nga po naglo-load doon sa aking globe. Globe phone. Hindi ko maipasok yung number. Ang dahilan, meron atang problema. Matagal na ito, magti 3 days ago na, Globe people. Please do something about this. Nagbebenta kayo ng mga preload na mga card. Ang problema meron naman kayong problemang inaasikaso din. Asikasuhin mo na ang problema, itigil nyo muna, suspindi muna ang pagbibili ng inyong mga signal at mga phone card. Pero oras po'y ganap ng 10:30 ng umaga. At sa ating COVID update, kahapon po ito, ang bagong kaso ng COVID update as of yesterday ay 8,292, bringing to a total of 2,674,814 ang total na bilang ng mga bagong kaso, yung mga nagkasakit ng COVID sa ating bansa. And this covers yung since the time na pumasok itong COVID-19. 2,700,000 plus na po. Pero, hindi ibig sabihin lahat ng ito ay hindi gumaling. Ang gumaling, as of yesterday, ay 302. At ang total na mga gumaling ay 2,536,260 cases. Yung mga namatay kahapon, 36 cases. At this brought to a total of 39,660 cases. Yung mga namatay. At yung mga hindi pa gumagaling, ay 98,894,000. Yun pa po ang hindi pa mga gumagaling. Now, speaking of COVID-19, patuloy daw po ang downtrending o pagbaba ng kaso ng COVID-19 o coronavirus, particular dito sa National Capital Region. And no less than MMDA Chair Ben Abalos Jr. ang nagsabi na magiging masaya ito pong Kapaskuhan. Pardon me, medyo nagra-running nose. Yan. Ang inyong lingkod. I don't know where I took this. Pero all of a sudden, ako po'y nag-running nose. Kaya pardon po. Hindi ko mapigilan. I can't control it. Simply, I can't control my nose. And everyone for that matter. Especially when when you contracted itong tinatawag na initial na yung mga unang at maagang oras ng sipon. Okay? Pardon me. Maraming salamat po sa pangunawa. At sabi nga ni MMDA Chairman Abalos, magiging masaya na itong Kapaskuhan. Siniguro na niya yan At what else? Magiging masaya na rin itong Metro Manila area sapagkat from level 4, malakas po itong dating ng level 3 dito sa National Capital Region matapos ito, makalipas itong Octubre 15. Because till October 15, itong level 4. Pero malaki ang probability
na starting October 16 ay magiging level 3 na ang level ng coronavirus dito sa National Capital Region, which simply means na magluluwag na, bumubuksan na at tuluyan ng, matutuwa yung ating mga kababayan, yung mga negosyante, yung mga employees. Pero speaking of employees, ang sabi po ni employers o ECOP President, Employers Confederation of the Philippines o Employees Confederation of the Philippines, na si Sergio Luis, di ba buong pangalan ni Perez. Sandali po. I'll check it. I think I was able to jot it down. Okay. Si Sergio Lopez Ruiz ng ECOP. Meron pong 3 milyon nating mga kababayan, ang most likely ay hindi po magiging masagana o masaya ang Pasko. Simply because wala silang matatanggap na Christmas 13th month pay. 13th month pay. Kayong pong Christmas season. Dahilan ito dito sa pandemya. Sapagkat marami po itong mga naluging mga negosyo. Pero ang sabi ho naman ni DOLE Secretary Bebot Bello III, obligatory. Obligasyon ito ng bawat empleyado o bawat employer na magbigay ng 13th month pay sa kanyang kawani. Kaya ang tanong po, pati ba yung mga nagsarang mga negosyo ay obligado ring magbigay ng kanilang 13th month pay? Abay, oo. Ang sagot ni DOLE Secretary Bello. Kaya tuloy pa rin daw ang Pasko. Pero ang problema nga nito ay paano kung wala nga talagang may bibigay na 13th month pay, yung naluging negosyo. Paano na? Yun ang malaking problema. Pasko pa naman. Alam nyo, dito sa atin, iba ang dating ng Pasko. The joyous month, the joyous day of the whole year. Nakakaraos yan. Sabi nga po, di bali ng mangutang, makapag-celebra lang o makapag-celebrate lamang ng Pasko. However, let's wait till October 16 comes because marami ng mga magbubukas na negosyo. Yan. Mula po yan kay MMDA Chairman Abalos. And speaking of MMDA, sangayon po kay MMDA Chairman Abalos, magkakaroon itong tinatawag na uniform policy ang mga mayors o mga alkalde ng Metro Manila dito sa pag-aalala ng Araw ng Undas come November 1. So meaning, uniform, hindi yung paiba-iba, hindi ka para nung dati, may mga sementeryo na hindi papayagang magtinda, pero this time, magiging uniformado. Kung papayagan yung mga magbebenta ng kandila, yung mga magbebenta ng bulaklak sa mga sementeryo, yan po ay magiging parehas na, pare-pareho sa lahat ng mga sementeryo. Mga public cemeteries dito sa Metro Manila area. Yan po ang naging pahayag ni Chairman Abalos. And speaking of Abalos, we'd like to congratulate si dating alkalde ng Mandaluyong City, si
naging MMDA chairman din at naging chairman ng COMELEC at maraming ulit na naging alkalde ng Mandaluyong City, si Benhar Abalos. Bakit? Sapagkat wala pong kalaban sa pagka-alkalde ng Mandaluyong City si Mayor Benhar Abalos, yung ama ni MMDA Chairman Concurrent. Wala pong kalaban. What does it connote? It meant na automatiko nanalo bilang alkalde ng Mandaluyong City si Mayor Abalos. Kaya congratulations, sir. Bringing our time to 20 minutes bago sumapit ang 11 in the morning, balikan natin yung aking binibida na uniform policy among Metro Manila mayors kaugnay nitong pag-o-observe ng araw ng undas. At iyan ay mula kay Chairman Abalos. Mga mayors ito, gawa ng pababa na po talaga ang mga kaso po rito. At tuloy po ang aming pakikipag-ugnayan, ISEC-1, sa BTI, sa NEDA, sa mga grupo po ng mga private, kaya CABSEC Nograles, o sa iba pa po, para sumubay sa mga economic activities. Yun lang po, mahal na Pangulo, at talagang tama po kayo. Hopefully po, talagang very Christmas na po tayo. Sana wala ng bagong variant na duwating. Okay, si Chairman Abalos. So, kasi darating ito pong November 1, All Saints Day observance. Kung kaya't uniformado ang papatakbuhing polisiya sa lahat ng mga public cemeteries all over Metro Manila area. Thank you. Carlos Bernardo, Lieutenant Commander Carlos Bernardo has this to say. Latest PhilAm issue. Vicky Liu Cayetano running for Governor of Hawaii. Vicky was born in Manila. And for election sa mahal nating bansa, I advise my relatives to vote for a candidate with a great leadership experience to lead our country to road of prosperity and solid defensiveness to any invaders. Salamat po. Coming from Lieutenant Commander Carlos Bernardo. Mataas ang posisyon yan dito po sa ating military group dito sa ating bansa. Lieutenant Commander sa Navy ho yan. Next to o second to the top post ng Navy ang Lieutenant Commandership. Thank you so much, Lieutenant Commander Carlos Bernardo. All right. Now, what else? Yung pong mga balitang dapat malaman ng ating mga kababayan. Well, tayo po'y magtungo naman dito sa darating na halalan ng ating bansa. Sa Narbacan, Ilocos Sur, nagkabati-bati na ito nag-aaway na Singson family. All because of politics. Talagang I can control. Ito pong aking running notes. Kaya pardon me once more. Anyway. I'll try to nurse this, and hopefully by tomorrow when I appear before you, wala nang gaanong running nose akong nararamdaman. Alright, okay. Katulad ng aking nabanggit, nag-aaway pala itong Singson family. Si once upon a time, governor ng Ilocos Sur, Chavit Singson, at yung kanyang mga anak, all because of politics. And because of this, umatras sa vice gubernatorial election si Chavit Singson, unable to give way para sa kanyang anak na tumakbo bilang vice governor. And as a result of this,
yung pong dating hindi pagkakasunduan ng Singson family, nabalik po doon sa magandang pagtitinginan. Kita ninyo itong ginagawa ng politics sa bansa. Ano ba kasi meron ang politika? Bakit ganun? Dito sa atin talaga nakakapatayan pa nga because of politics. Yung mga dating magkukumpare, ito nga, pamilya na mismo. Diyan sa gawin ng Bicol region, hindi ho ba? Yung ama at apo o yung lolo at apo. Sikat na pamilya ho yan, mga ginukong mga tagapakinig. Abay, ayun, all because of politics, medyo hindi nagkakasundo-sundo. Ano ba yan? Pag ganyan ng ganyan, palagay ko, it's high time for us to adopt a new approaches. Enable not to make ang ating halalan na medyo bloody, sabi nga po. Okay. Pasensya na kayo uli, ho. Ayan. Yan, Nako, talaga naman, oo. Now. Nangyayari po yan, Yung mga nakaraang mga araw, okay naman. Bakit all the while, eto, bigla kong tinamaan itong sipon at running nose. Anyway, yung pong ating mga kabayan at maging yung mga citizens, yung mga natural, yung mga natives of Sydney, Australia, yung mga Australiano, naku'y nag-happy-happy na. Parang piyesta po ngayon sa Sydney, Australia. Ang dahilan, natapos na yung 100 days lockdown. Sipin ninyo, 100 araw na lockdown. Bali, ilang buwan yan. Humigit kumulang 3 buwan na ikaw ay naka-lockdown. Ganun po sa Australia. Ngayon, masaya na sila. May mga nagiinuman na, parang piyesta sa Sydney, Australia. Na kung saan, yung nga, natapos na yung kanilang, how will I simply say it? Tapos na yung kanilang sakripisyo na hindi paglabas ng kanilang bahay. Isipin mo sa Australia, hindi ka pwedeng lumagpas ng 5 miles away. Ganun po, pinaiiral nila yung kanilang lockdown. 5 miles away. Dito sa ating bansa, kilometers ang ginagamit na measurement ng kalye. Sa ibang mga bansa, miles. Mas malayo po yung milya. Ganun po sa Australia. Pero now at natapos na yung kanilang 100 days lockdown, happy na yung mga mga taga Sydney, Australia. At may balita ako nga pala, yung mga nagbabalak magtungo ng Thailand, beginning November 1, open na ang tourism industry sa Thailand. Maaari na kayong pumasyal doon. Yung mga nagbabalak na magtungo ng Thailand. Starting November 1. Well, as to the requirement, alagay ko hindi na gaano yung mga pinaiiral na mga reglamento doon sa mga turista magtutungo ng bansang Thailand. Now, going back dito po sa ating bansa. Malapit na po ang Pasko. Magno-Nobyembre na yung ating mga kasama sa mga radio stations, sa mga streaming radio stations, meron na silang mga Christmas countdowns. Now, kapag dumarating itong mga panahong ito, marami sa ating mga kababayan ay nagtatago na ng tomato sauce, bumibili na ng mga pasta na kanilang gagamitin pang spaghetti. Yung iba naman, bumibili ng
pangpansit. Pero, well, hindi po encouraging at hindi advisable na ikaw ay bumili ng mga panahog mo ngayon na gagamitin mo sa Pasko. Lalo na yung karne. Baka masira yan. Kaya yung iba natin mga kababayan, bumibili ng mga hindi masisira na gagamitin nila sa Pasko. Ngayon, ang kahilingan ng ilang mga manufacturers sa DTI, sana po ay maitaas naman nila yung presyo ng kanilang mga pinagbibiling mga goods. Yan. Para namang sila ay kumita somehow sa panahong ito. Ang sabi ni Yusek Ruth Castelo ng DTI, pag-aaralan parang po ng ahensya o ng departamento itong kahilingang ito. Sapagkat tinitimbang ng DTI yung bagay nito sapagkat ang maapektuhan once na tumaas ang presyo ay itong ating mga consumers, itong ating mga kababayan. So DTI has yet to conduct an in-depth study dito sa nabanggit na proposal. Okay? So again, I'd like to say good luck kay Madam Vicky Liu Cayetano sa po nating kababayan who hails dito po sa Maynila. And she is running for governor ng Hawaii. Yan. Sana magwagi, Lieutenant Commander Bernardo Ser. At sana ma-invite tayo ni Governor, would-be Governor Cayetano. Ano kaya ito ng mga Cayetano? Ng Taguig. Kamag-anak kaya? Ayan. Good luck again kay Madam Vicky Liu Cayetano. At pag sinuwerte, isang gobernadorang Pilipina ang magpapatakbo ng bansang Hawaii. At I am open for any invitation. Would be Governor Cayetano man. Thank you so much. Okay, the correct Philippine time, it's now 10 minutes bago po sumapit ang alas 11 ng umaga. Now, what else is new? Yung po palang Philippine General Hospital o PGH, inabutan ng indulto. Nagkaroon ng brownout diyan sa PGH. Siyempre, kapag brownout, ang first and foremost na concern ng mga hospital authorities, yung mga ICU wards, yung mga air conditioning units, yung oxygen para sa mga pasyente. Pero so far, wala naman daw na apektuhan itong brownout na ito sa PGH as per report ni ng maintenance division ng PGH na walang iba, ayun, na bang pangalan? Nailista ko rin yan Nasaan ka na? Yan. Batay sa ulat ni Ginoong Arnel Angeles ng PGH Maintenance. Na mahigit 300,000. Sandali po. Hindi yan Nasaan tayo? Okay? Ayun, palagay ko, eto na. Narito ang ulat ni Ginoong Angeles. Hindi lang kayang para pahilawin, pabigyan ng kuryente ang kabuuan ng ospital. Yung pong may mga pasyente po, kamukha ng ICU, nagkaroon naman po ng kuryente yung gawa po ng generator. Kaya hindi naman po sila masyadong na-apektuhan, sandali lang po nawalan ng kuryente sa ICU. Umandar naman po ang generator. Ayun, all because of generator sets. Kung nagkataon na walang gasolina, sabagat mataas ang presyo na ng gasolina, baka hindi rin napatakbo yung
kanilang mga generator sets. But there's nothing to worry now. Yung ating mga kababayan na merong mga kamag-anakan sa Philippine General Hospital, balik na po ang electrical supply sa nabanggit na paggamutan. Now, earlier, inyo narinig yung tinig ng babae. Isang tinig ng babae. Yan po ay tinig ni Charmaine Bauson ng Cinema Distributor of the Philippines. Alam niyo kung bakit? 21 billion with a B. Itong nalugi na sa ating cinema industry. Maraming mga naluging, hindi kumitang mga aktor, mga hindi kumitang direktor, mga hindi kumitang mga lumalabas sa pelikula. Yan tanging kumikita lamang at kumita yung mga nasa telebisyon. Ang sabi ni Charmaine, sana maibalik na ito pong cinema industry para sumigla naman itong inabanggit na industriya at kumita yung mga artista, mga direktor, yung mga crew members at maging yung mga extra sa pelikula. Na mahigit 300,000 ang apektado. Ang malaki po nito, yung mga 150,000 estimate, yung mga gumagawa ng pelikula. Ito yung mga artista, direktor, at yung buong production crew behind po ng paggawa ng sinehan, ng pelikula. At the same time, malaki rin po na naapektuhan mga 136,000 yung nagdi-distribute nitong mga nagawang pelikula, both local and yung mga Hollywood movies na dinadala dito. Sa amin pong estima, aabot na siguro ng mga umigit kumulang 21 billion ang nalugi magmula nung nagsara tayo nung March. Okay, sapul na nagsimura o nag-umpisa na magsara itong ating mga sinihan at matigil itong cinema industry. Matigil ang paggawa ng mga pelikula. Yan po ang naging offshoot. 21 billion peso loss. Dito po sa paggawa ng pelikulang Tagalog at distribution ng mga pelikulang dayuhan dito sa ating bansa. Pero I'm running short of material time. Thank you so much again sa inyo pong pagsubaybay at doon sa mga nahuli ho sa pakikinig sa weather update. Lalabas po ng ating bansa, hopefully, sangayon sa MMDA sangayon sa Pag-asa Forecasting Center, ang Bagyong Maring anytime this afternoon. Again, thank you so much. God bless the Philippines mula po sa aking mga sisters, both here and abroad. At mula sa aking cousin, ang Sikihor family. Maraming salamat kay Nash. Thank you so much kay Semanita. Ako si Selbay sa mga gilo ko mga tagapakinig na nagsasabing maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At God willing, muli po tayo magkasama-sama bukas ng same time dito sa Broad Streamcast Communicators. Do stand by kay Miss JC Bautista sa kanyang palatuntunang Ang Buhay Online. Diyos ti Agnina. Oras ganap ng 11 o'clock ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.